Halina't matuto kay Ginoong Tenorio! Ako ay may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba, makinis ang muka. Batis na kay linis tignan, mga ibong nag-aawitan. Ganda ng kapaligiran, sa puso ko'y nananahan. Magandang araw sa inyong lahat. May idea na ba kayo kung ano ang ating pag-uusapan ngayong umaga? Tama! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tula at ang mga elemento nito. Kaya kung handa na kayong matuto, halina't matuto na tayo kay Ginoong Tenorio. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito ay binubuo ng mga saknong. At ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtod. May mga elemento ang tula. Ito ay ang anyo, kariktan, persona, saknong, sukat, talinhaga, tono o indayog, at tugma. Ang anyo ay tumutukoy sa kung paano isinulat ang tula. Ito ay may 4 na anyo. Una, malayang taludturan. Ang malayang taludturan ay walang sinusunod na sukat o tugma o anyo. Ito ay karaniwang ayon lang sa nais ng manunulat. Halimbawa, ako ay may pangarap, ang tumulong sa ating bayan. Mula pa sa aking pagkabata, ito na ang aking ibig. Pansinin na ang bawat taludtod sa tula ay walang sukat at tugma. Ang ikalawa ay ang tradisyonal. Ito ay may sukat at tugma at mga matatalinghagang salita. Halimbawa, kung binato ka ng bato, tinapay ang ibalik mo. Pag-ibig ang isa puso, upang galit ay maglaho. Pansinin na ang bawat taludtod sa tula ay magkakatunog o magkakatugma. At ito ay may sukat na wawaluhing pantig. Ang ikatlo ay may sukat na walang tugma. Ito ay mga tulang may tiyak na bilang ang pantig, ngunit ang huling pantig ay hindi magkakasintunog o hindi magkakatugma. Halimbawa, edukasyon ay isang bihikulo na magdadala sa ating pangarap. Halika na at dito na sumabay upang tagumpay ay ating makamit. Pansinin na ang bawat taludtod sa tula ay may sukat na 12 pantig. Subalit, ang huling pantig ay hindi magkakatunog o magkakatugma. At ang ika-4 ay walang sukat na may tugma. Ito ay mga tulang walang tiyak na bilang ang pantig sa bawat taludtod, ngunit ang huling pantig ay magkakasintunog o magkakatugma. Halimbawa, batis na kay linis tignan at mga ibong nag-aawitan. Ganda ng ating kapaligiran, dito sa aking puso nananahan. Pansinin na ang bawat taludtod sa tula ay walang tiyak na bilang ng pantig. Ngunit, ang huling pantig nito ay magkakasintunog o magkakatugma. Ang ikalawa ay ang kariktan. Ang kariktan ay elemento ng tula na tumutukoy sa pagtataglay ng mga salitang umaakit o pumupukaw sa damdamin ng mga bumabasa. Ang ikatlong elemento ng tula ay ang persona. Ang persona ng tula ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula. Kung minsan, ang persona at ang makata ay iisa. Maaari rin naman na magkaiba ang kasarian ng persona at ng makata. Ang ika-4 ay ang saknong. Ang saknong ay tumutukoy sa grupo ng mga taludtod ng tula. Ito ay maaaring magsimula sa 2 o higit pang linya o taludtod. Ang ika-5 elemento ng tula ay ang sukat.
Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig naman ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Para malaman natin ang sukat ng taludtod, narito ang halimbawa. Batis na kay linis tignan, mga ibong nag-aawitan. Kung ating papantigin ang unang taludtod, ito ay may 8 pantig. Samantalang ang ikalawang taludtod naman ay may 8 pantig din. Ang mga uri ng sukat ay wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis. Kung ating papantigin ang bawat taludtod ng tula, ito ay mayroong wawaluhing pantig. Lalabindalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Kung ating papantigin ang bawat taludtod ng tula, ito ay mayroong lalabindalawahing pantig. Lalabing-animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na matatamis. Ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid. Kung ating papantigin ang bawat taludtod ng tula, ito ay mayroong lalabing-animing pantig. Lalabing-waluhin. Halimbawa, ang tumutubong mga palay, gulay at marami pang mga bagay, naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Kung ating papantigin ang bawat taludtod ng tula, ito ay mayroong lalabing-waluhing pantig. Ang ika-6 na elemento ay ang talinhaga. Ang talinhaga ay tumutukoy sa paggamit ng matatalinhagang salita. Kinakailangan dito ang paggamit ng mga tayutay tulad ng pagwawangis, pagtutulad, pagtatao, ilang paraan upang ilantad ang talinghaga sa tula. Ang ika-7 elemento ng tula ay ang tono o indayog. Ang tono o indayog ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula. Ito ay karaniwang pataas o pababa. Ang ika-8 elemento ay ang tugma. Ang tugma ay ang pagkakasing tunog ng mga salita sa huling pantig ng bawat taludtod ng tula. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tunog. May 2 uri ng tugma, ang ganap at ang di ganap. Ang ganap na uri ng tugma ay kapag magkapareho ang tunog at titik ng huling salita sa bawat taludtod. Halimbawa, ako ay may alaga, asong mataba, buntot ay mahaba, makinis ang muka. Kung mapapansin, ay magkakapareho ang huling titik ng bawat huling salita sa bawat taludtod. Ang di ganap naman na uri ng tugma ay kapag magkapareho lamang ang tunog ng huling salita sa bawat taludtod. Halimbawa, ang pusong umiibig, di alintana ang panganib. Anumang hirap at balakid, sa pag-ibig pa rin kakapit. Pansinin na ang mga huling titik ng huling salita sa bawat taludtod ay magkakatunog, subalit hindi magkakapareho. Ayan, natapos na naman tayo sa ating aralin ngayong araw. Nawa ay may natutunan kayo sa ating tinalakay. O, magkita-kita tayong muli para sa isa na namang makabuluhang paksa. Muli, ito si Ginoong Tenorio na nag-iiwan sa inyo ng katagang edukasyon ng iyong susi sa pangarap mong minimithi. Paalam!